Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Hinihingal at nahihirapan, tumawa ang kapitan, nagrereklamo habang nakikitang tinatawag na walang silbi ang kanyang mga kasamahan. Ipinagluksa niya ang pagkatalo ng kanyang nalugmok na kakampi sa buhanginan, hindi makapaniwala sa mga nangyari. Pagkatapos, tinignan ng tulisan ang tinalong asul na eskrimador at naramdaman ang bigat ng pagkatalo ng kanyang grupo. Sinabi pagkatapos ng pinuno na pareho silang malalakas na mandirigma na hinding-hindi matatalo ng isang baguhan. Bigla, isang napakalaking enerhiya ang nagsimulang umihip sa paligid ni Zion, na nag-iwan sa pirata na napatulala sa gulat. Isang higanteng dragang buhangin ang nabuo sa likod ni Zion, na naging dahilan upang umatras ang kapitan sa matinding takot. Kahit takot na takot, ikinuyom ng kontrabida ang kanyang mga kamao. Tinitipon ng lahat ng kanyang enerhiya ng apoy upang lumaban pabalik. Sumigaw siya na hindi na siya muling maiisahan ng mga laro at hiniling na ipakita ng bayani ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ngunit hinamon ng tulisan ang binata na labanan si Letruawa Kenner habang umiiwas sa mga tinik na buhangin. Dahil dito, galit na sumulong ang kalaban sa gitna ng bagyo, at hiniling na lumabas na si Zion at huwag nang magtago. Pagkatapos ay tumalon ng pirata, na lumikha ng isang mapanirang aipo-aipo ng apoy upang atakihin ang bayani gamit ang lahat ng kanyang lakas. Hinampes niya ang lupa gamit ang lahat ng kanyang naipong lakas at sumigaw, na nagtatanong kung ano ang susunod na hakbang. Gayunpaman, nanlaki ang mga mata ng kapitan sa gulat nang maunawaan niyang hindi tinamaan si Zion sa kanyang atake. Sa sandaling yun, desperadong tumingin sa paligid ang tulisan, nagtataka kung saan naglaho ang baguhan. Bigla, muling lumitaw ang bayani sa isang bulag na pwesto, blind spot, at naglunsad ng isang sorpresang atake gamit ang kanyang espada. Napansin ng kontrabida ang hiwa, ngunit nagtataka kung inasahan ba ni Zion ang kanyang atake o kung ang lahat ng ito ay pinagplanuhan. Ngunit ngumiti ang kapitan, na sinabing sa wakas, pumasok na ang kalaban sa abot ng kanyang mga suntok. Dahil dito, nagawa ng pirata na mahawakan ng binata at itinapon ito sa lupa ng may matinding karahasan, habang tinatapakan ng dibdib ni Zion gamit ang kanyang paa. Tinuya ng tulisan ang kanyang kawalan ng karanasan sa labanan. Dahil dito, nagbabala ang kalaban na ang isang pagkakamali sa labanan ay sapat na upang kitlin ang buhay ng isa. Mahigpit na sinakal ng kontrabida ang leeg ni Zion at nangakong pagbabayaran siya ng mahal sa bawat ataking ginawa nito. Sa sandaling iyon, galit na sumigaw ang pinuno ng mga mananalakay, na idinedeklarang ang ataking ito ay para sa alaala ng kanyang nalugmok na kakampi. Kasabay nito, nagpakawala ang kontrabida ng isang nag-aapoy at napakadelikadong suntok patungo sa batang baguhan. Bigla, isang dambuhalang pagsabog ng apoy ang lumamon sa eksena, na lumikha ng isang mapanirang shockwave. Napakatindi ng puwersa ng epekto kaya gumawa ito ng isang malaking bunganga ng usok at alikabok sa gitna ng buhanginan. Sumigaw ang galit na kapitan ng mga pangalan ng ilan sa kanyang mga kasamahan at patuloy na nananalasa ng walang awa. Pagkatapos ay galit na galit niyang sinuntok si Zion, habang isinisigaw ang mga pangalan ng mga kakamping natalo sa labanan. May kasamang baliw ng ngiti, nagbabala ang kalaban na walang gag-ana sa mga kakayahan ni Zion sa ilalim ng kanyang hawak. Hawak ng mahigpit si Zion, sinabihan siya ng kontrabida na tanggapin ang sarili niyang kahinaan at maghanda na sa katapusan. Sa sandaling iyon, itinaas ng tulisan ang kanyang kamao gamit ang lahat ng kanyang lakas. Inihahanda ang huling suntok upang tapusin ang laban. Bigla, napatulala sa gulat ang pinuno ng mapagtantong madulas na nakawala si Zion sa kanyang mga kamay. Sa pagkakataong yun, nagawang palayain ni Zion ang kanyang sarili sa isang napakahusay na paraan. Dumulas palabas sa kanyang mga damit na parang buhangin, napansin ng kalaban na iniwan ng baguhan ang kanyang gauntlet para lamang makatakas sa pagkakahawak. Sa galit, sinuntok ng tulisan ang hangin, habang isinusumpa si Zion, at tinawag itong daga dahil sa duwag na pagtakas. Ngunit maliksing tumalon si Zion sa hangin at nagpakawala ng isang tumpak na sipa sa likod ng kanyang kalaban, na naging dahilan upang mapadora ito ng dugo. Naisip ng kapitan na gumawa siya ng isang malaking pagkakamali, ang hayaang makatakas si Zion sa gitna ng taranta. Gayunpaman, napansin niya na ang lakas ng atake ni Zion ay lubos na nabawasan matapos nitong hindi na isuot ang naturang kagamitan. Napagtanto ng kalaban na ang espesyal na gauntlet ang sekreto sa likod ng napakalaking mapanirang kapangyarihan ng binata.
Dahil dito, napagpasyahan niya na kinokontrol ni Zion ang hangin at ginagamit lamang ang buhangin upang magbigay ng pisikal na lakas sa kanyang mga patama. Dahil dito, sumugod pasulong ang nakabindang kontrabida habang naghahanda ng pisikal na atake laban sa bayani. Sumugod siya pasulong sabay gawa ng isang marahas na suntok at sumigaw na sa wakas ay nalaman na niya ang lahat ng mga panlilinlang ni Zion, pagkatapos ay nagbabala ang pinuno ng gang na kung wala ang gauntlet, wala na ang baguhan ng kapangyarihang tulad ng dati, tinuya siya ng tulisan, na sinabing ang isang mangkukulam na walang amplifier ay hindi kailanman makakatalo sa isang eksperto sa malapitang labanan. Ngunit si Zion na nasa lupa ay ngumiti lamang ng malapad sa kanyang kalaban. Bigla, isang higanteng tinik ng lupa ang lumabas mula sa ilalim ng lupa at umulos sa likod ng kapitan sa isang saglit lamang. Sumigaw sa sakit ang kontrabida, lubos na nagulat ng mapagtantong tinarget ng bayani ang kanyang blind spot, ipinagdiwang ng binata ang tagumpay ng kanyang estratehiya, matapos matiag ang maghintay na ibaba ng kaaway ang kanilang depensa, galit at nagdudura ng dugo. Nagngit-ngit sa puot ang kapitan sa pagkahulog sa parehong bitag sa ikalawang pagkakataon. Gayunpaman, nagsimula siyang mag-isip at napansin ang isang kakaibang detalye, nawawala ang gauntlet ni Zion. Napagtanto ng kontrabida na imposible para sa isang ordinaryong mangkukulam ang magmanipula ng ganoon karaming buhangin ng walang amplifier. Nagulat siya, nagtataka sa tunay na pagkakakilanlan ni Zion, habang nakikita niya itong nakatayo sa gitna ng bagyo bago pa man siya makagawa ng anuman. Ang tulisan ay tinamaan ng marami pang tinik ng lupa at nawalan ng kakayahang kumilos, habang nagdudura ng maraming dugo, ayaw tanggapin ng kalaban na nawawalan siya ng buhay dahil lamang sa binatang yon. Naisip niya sa sarili na ang kakayahang kontrolin ng lupa sa ganitong paraan ay hindi pangkaraniwan. Napagtanto ng kontrabida na ang kapangyarihan ni Zion ay nagmamanipula ng kapaligiran sa kanyang paligid sa isang nakakatakot na paraan. Pagkatapos ay nawalan siya ng pag-asa ng mapagtantong ang ganoong kalakas at maalamat na handog ay hindi man lang dapat umiiral. Bigla, isang dambuhalang pagsabog ng lupa ang naglibing sa kapitan, na nagtapos sa labanan sa disyerto ng tuluyan. Mula sa ibabaw ng pagong, pinanood ng matandang may monocle ang lahat ng may pangingilabot. Habang nakikita niyang kinokontrol ni Zion ang buhangin, namangha niyang sinabi na ginagamit ng bayani ang mismong disyerto bilang kalasag at sandata upang manalo sa kanyang mga tunggalian. Pagkatapos ay sinabi ng matanda na may karanasan ang kontrabida at mapupunta sa malaking panganib si Zion kung lalaban ito ng harapan, ipinaliwanag niya na ginamit ng binata ang kanyang tila kahinaan upang akitin ang kanyang karibal at umatake sa tamang pagkakataon. Tumama ng matindi ang pagod at lumuhad ang baguhan, habang nagdudura ng dugo matapos gamitin ang lahat ng kanyang enerhiya. Samantala, mariing nagkomento ang matandang si Pabilsag na kahanga-hangang makita si Zion na nagpapaunlad ng mga teknik sa pakikipaglaban sa gitna ng isang labanan. Habang pinagmamasdan niya si Zion ng may paghanga, napagpasyahan niya na ang binatang ito ay tiyak na hindi ordinaryo. Sa tabi niya, tahimik na patuloy na pinagmamasdan ng master na si Dearden ang labanan ng may malalim na pag-iisip. Sa puntong yon, humarap ang matandang si Pabilsag sa mandirigma at tinanong kung saan niya nahanap ang henyo at kahangahangang bata sa ibaba.